Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Hoy! Ang tamad-tamad mo! Hindi ka prinsesa para hindi ka kumilos, leche ka! Yan ang sinasabi ko sa anak ko eh. Dahil ang kagaya mo walang kwenta. Kumikilos naman po ako, Ma. Hindi lang po talaga ako makakilos ngayon. Masama po kasi ang pakiramdam ko eh. Wala akong pakialam. Ang gusto ko kapag sinabi ko dapat sundin mo. Hindi ka prinsesa para pagsilbihan namin. Bakit? Magkakapera ba ako sa'yo? Pasensya na po talaga, Ma. Kung kaya ko lamang po baka kanina pa ako kumilos. Ba't sumasagot ka pa? Bastos ka no? Hoy, ito ang pakatatandaan mo ha? Wala rito ang anak ko, kaya kung ano ang gusto kong iutos sa'yo, susundin mo. Dahil kung hindi… Ano? Ano ang gagawin mo sa anak ko? Sumusobra ka na? Akala mo ba hindi ko alam na pinagmamalupitan mo ang anak ko? Aba, wala kang pakialam doon. Aba, bahay to ng anak ko, kaya ako ang masusunod rito. Kung ayaw mong mabungangaan ang anak mo, pagsabihan mo. Para sabihin ko sa'yo, balaing bungangera, nanay ka kaya dapat alam mo kung hanggang saan ang limitasyon mo bilang magulang. Bakit ka nakikisawsaw sa anak mo? Tulad ng sinabi ko sa'yo, wala ka nang pakialam doon. Makikialam ako hanggang gusto ko dahil alam ko namang pababayaan ng anak mong malandi ang anak ko. Hoy, pakialamera, kung wala kang magawang tama, manahimik ka. Siguro umuwi ka na sa inyo at matulog na lamang. Mga leche kayo, ito ang pakatatandaan nyo ha. Hindi magiging masayang anak mo rito dahil gagawin ko ang lahat para mawala siya sa buhay ng anak ko. Subukan mo lang dahil ako ang makakalaban mo at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang gagawin mong kilos laban sa anak ko. Hindi ko malilimutan ang tagpong yan sa buhay ko nang minsan nang sirain ng ibang tao ang natitira kong bait at respeto. Lalong-lalo na sa bungangera kong balae na walang ginawa kundi pakialaman at bungangaan ng anak ko. Nung unang kita ko pa lamang sa kanya, agad ko siyang nakitaan ng hindi magandang pag-uugali. Balae, ngayong kasal na sila, anong maibibigay mo para makapagsimula na silang mag-asawa? Kasi hindi naman pwedeng kami lang ang magbibigay sa kanila. Ako? Siyempre may ibibigay din ako para sa kanila. Kayo ba? Siyempre, may ibibigay din ako sa kanila. Sigurado akong matutuwa sila ron. Tsaka gusto ko kasama ko sila sa bahay para naman naaasikaso ko ang anak ko. Sana nga, pero mas maganda yata kung hindi ka titira sa kanila para naman may peace of mind sila. Tanong ko lang, maaalagaan ba ng anak mong anak ko? Baka mamaya, pabayaan niya lang ang anak ko. Kaya hindi pwedeng ipagkatiwala ko ang anak ko sa iba. Responsable ang anak ko. Kayo ho ba? Maalaga ho bang anak nyo? Mamaya ho saktan niya lang ang anak ko. Tinatanong ba yan? Siyempre, responsable at mabait ang anak ko dahil ako ang nag-alaga sa kanya. Magaling kung ganon, para walang maging problema lalo na't kakakasal pa lang nila. Naiinis ako sa sinabi ng balai kong si Loling. Pakiramdam ko, hindi magiging maganda ang kinabukasan ng anak ko sa poder nila. Excuse me, pupunta lang ako sa mga amiga ko. Kanina pa kasi nila ako hinihintay eh. Sige lang po. Umalis na siya, kaya naman umupo na lang ako habang hinihintay ko ang anak kong si May. Kinakausap kasi siya ng ibang kamag-anak ng kanyang asawa. Nang matapos na siyang makipagkwentuhan, agad siyang lumapit sa akin. Ma, kumain na ho ba kayo? Pasensya na po kung hindi po kagad ako nakalapit sa inyo ha. Marami po kasing lumalapit sa akin eh. Ayos lang anak. Congratulations ulit dahil ang kaisa-isa kong unika iha nagpakasal na. Ang bilis ng panahon ano. Dati hinihili lang kita. Ngayon may asawa ka na. Alam mo ma, kahit naman may asawa na ako, eto pa rin ang anak mong maganda at super bait. Hayaan niyo po pagtanda niyo, aalagaan ko pa rin po kayo. Siya nga pala, anak, gusto ko sanang palagi akong dumalaw sa inyo eh. Gusto ko kasing nasa mabuti kang kalagayan. Tsaka para masiguro ko na rin na hindi ka aalipustahin ng biyenan mo. Salamat ma. Sa tingin ko naman po hindi naman po ako pababayaan ng asawa ko. Ipinakita niyo sa akin noong magnobyo pa lamang po kami. O siya sige, magtitiwala ako pero mag-iingat ka sa biyenan mo. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Sa tingin ko talagang hindi kayo magkakasundo. Pansin niyo rin ho pala, pero sa tingin ko naman po mabait siya. Baka ganun lang po talaga ang mukha niya.
Siya nga pala anak, may ibibigay ako sa'yo pero gusto ko itago mo ito para sa kinabukasan mo at ng magiging apo ko. Iniabot ko sa kanya ang isang envelope kung saan nakapaloob ang isang dokumento ng ari-arian ng aking mga magulang na pinamana ko sa kanya. Nagulat siya, Miss Sweeney. Hindi siya makapaniwala na pinamanahan ko siya ng malaking parte ng lupain ng aking mga magulang. Ma, bakit niyo pinamana sa akin ng ganitong kalaking lupa? Ano na lang pong matitira sa inyo? Okay lang po kung bahay at lupa na lang po. Pero itong ganito kalaki? Dahil gusto kong makasiguro na magiging maayos ang buhay mo. Kung sakali mang hindi magandang pinakita sa'yo ng biyenan mo, lumipat kayo ron. Pero wag mo munang ipaalam sa asawa mo. Sige po ma, maraming salamat po. Sobra-sobra na po ito para sa amin. Niyakap niya ako. Ramdam ko ang saya na kanyang nararamdaman. Kumalas lang siya sa pagkakayakap sa akin nang lumapit ang kanyang asawang si Joshua. Maabala ko ho kayo, tita. Ikaw pala, Joshua. Congratulations sa inyo ng anak ko, ha? Sana hindi mo siya pabayaan at hindi mo siya sasaktan. Dahil sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo kapag sinaktan mo ang anak ko. Opo, ma. Pinapangako ko pong hindi ko siya sasaktan at pababayaan. Mamahalin ko po siya ng lubos. Matagal ko na hong pinatunayan sa anak niya yan. Gusto lang kitang paalalahanan. Dahil nasa poder ng angkan mo ang anak ko, ayokong maging kawawa ang anak ko dahil hindi kita pinakitaan ng masama noon nung nasa poder kita. Pangako ho, ma. Hindi ko po sasaktan ang mahal kong asawa. Ma, wag ho kayong masyadong OA. Hindi naman ako pababayaan ng asawa ko Tsaka kilala nyo naman po siya Kaya hindi nyo na po kailangan alalahanin pa ang magiging kalagayan ko kasama niya. Gusto ko lang yung sigurado. Ayokong dumating sa punto na masaktan ka. Kilala mo naman ako anak, kung ano ang kaya kong gawin at hindi. Ma, wag po kayong mag-alala. Kilala ko si Joshua. Mahal niya po ako. Mahal na mahal. Tama po si May. Mahal ko po siya. Walang kahit sino pa ang pwedeng manakit sa kanya. Kahit na ang nanay ko pa po. Nginitian ko siya nang marinig ko ang kanyang sinabi. Kahit papano, lumuwag ang pakiramdam ko. Niyakap lang nila ako pagkatapos nagpaalam na sila dahil tinatawag na sila ng host sa stage. Nang gabing yon, hindi ko na tinapos pa ang selebrasyon. Nagpaalam na ako dahil kinabukasan may lalakarin pa akong napaka-importante. Nang makarating ako sa bahay, natulog na ako. Kinabukasan naman maaga akong umalis para pumunta sa munisipyo. Bala ko na kasing ipalipat lahat ng ari-arian ko sa aking anak. Hindi niya kasi alam na may iba pa akong ari-arian bukod sa pinamana ko sa kanya. Masaya ako habang pinipirmahan ko ang lahat ng dokumento sa paglilipat. Sana anak, magustuhan mo ang lahat ng regalo ko sa'yo. Masayang sabi ko. Nang matapos na, masaya akong umalis roon. Agad rin akong umuwi para makapagluto ng dadalhin ko sa aking anak. Nang matapos, pumunta na nga ako kagad sa kanila dahil hindi naman kalayuan ang bahay ko mula sa bahay niya. Pagdating ko ron, nagmano kagad ang anak ko. Ganon din ang manugang ko. May dala ko para sa inyo yan. Salamat po, ma. Nag-abala pa ho kayo. Tara po, kumain na ho tayo. Tamang-tama, nandito na rin po ang nanay ko. Andyan ang nanay mo? Opo, dito na po siya titira. Para ho may kasama ang asawa ko kapag nagtrabaho na ako. Hindi ako nakaimik sa sinabi ng manugang ko. Nakaramdam ako ng inis nang marinig kong doon titira ang biyenan ng anak ko. Agad akong sumunod sa kanila papunta sa kusina. Naabutan ko ron ng balai ko na kumakain at nakataas pang paa na animoy kanya. Oh, balae, nandito ka rin pala. Tara, kain. Saktong kakahain pa lang ng pagkain. Sige, siya nga pala may dala ko. Ano yan? Ulam? Pahingi naman. Oo, ulam yan. Sige, para sa inyo talaga yan. Nagulat ako nang bigla na lamang niyang hablutin ang iniabot kong ulam sa aking anak. Pagkatapos, binuksan niya ito at walang kaano-ano'y bigla na lamang niyang kinamay ang ulam. Nagulat ang anak ko, maging ako man. Kita kong nahiya ang manugang ko sa ginawa ng kanyang ina. Oh, anong tinutunga nga nyo dyan? Abay, kumain na. Huwag niyong paghintayin ng pagkain, masama yon. Napangiti na lamang ako. Naiilang naman akong kumuha ng pagkain dahil hindi ko kayang makita kung paano kumain ng balai ko.
Ma, pwede po bang umayos ho kayo sa pagkain? Masyado ho kayo makalat. Nakakaya ho kay Mama Mara. Hindi, okay lang naman yun kay Balae. Hindi ba Balae? Tsaka wala namang masama kung makalat sa pagkain. Hindi naman kasi maiiwasan yun. Oo nga naman. Ayos lang sa akin. Sige, kumain na tayo. Sinubo ko na lang ang kanin at hindi ko na siya tinignan pa. Pagkatapos namin kumain, lumabas na siya at iniwan ang kanyang pinagkainan. Ligpitin nyo na lang ha. Inaantok na ako eh. Joshua, mamaya pahingi ako ng pera ha. Huling sabi niya. Tinulungan ko na lang ang anak ko sa pagliligpit habang si Joshua naman nagpaalam na aalis na. Kaya naman tumango ako at pagkatapos, kinausap ko na lamang ang aking anak habang tinutulungan ko siyang magligpit. Siya nga pala anak, kakakasal niyo pa lang hindi ba? Hindi pa nga kayo nakakapag-honeymoon. Ayos lang po ma, mas kailangan po naming maging praktikal kesa gumastos kami ng gumastos. Mabuti pa nga anak. Teka lang, bakit pumayag ang asawa mo na dito tumira ang biyenan mo, samantalang may sarili naman siyang bahay? Nakiusap po siya sa akin kaya pumayag ho ako eh. Tsaka nakakahiya naman po kung hindi ako papayag. Hindi kasi magandang tingnan anak. Mamaya konting away nyo lang mag-asawa, makikisawsaw siya. Ayokong dumating sa punto na mawalan ka ng respeto sa mas nakatatanda sa'yo. Hayaan nyo na ho. Sige na po ma, umupo na po muna kayo dyan at ako maghuhugas na muna ng pinggan. Hindi na, anak mauna na ako ha. Paano, maiwan na muna kita ha? Kung may kailangan ka pumunta ka lang sa bahay. Sige po ma, mag-iingat po kayo. Tumango ako Miss Winnie. Yumakap siya sa akin bago ko lumabas ng kanyang bahay. Bago ko tuluyang umalis, muli akong bumaling sa kinaroroonan ng anak ko at punong-puno ako ng pag-aalala dahil kasama niya ang kanyang biyenan sa iisang bubong. Pag-uwi ko sa bahay, wala na akong ginawa kundi ang magbasa na lang ng paborito kong pocketbook na sinulat ni Martha Cecilia. Sa maghapon, yun lang ang ginagawa ko bilang libangan. Sa katunayan po Miss Winnie, ako lang po mag-isa sa bahay. Wala na akong ibang kasama kundi ang mga alaga kong hayop. Pagsapit ng gabi, pagkatapos kong maghapunan, agad din akong nakatulog. Kinabukasan, maaga akong gumising para muling magluto ng dadalhin ko sa aking anak. Maaga akong pumunta ron pagkatapos ko. "Oh ma, nandito ka ulit? Pasok po kayo." Syempre naman, hindi ko yata pwedeng hindi dalawin ang anak kong maganda. Tsaka naiinip kasi ko eh. Salamat ma. Tara ho, pasok. Pasensya na po kayo kasi naglilinis po ako ng kalat eh. Hindi ko nga po alam kung bakit may kalat na ganyan eh. Parang binagyo naman ang bahay mo ngayon anak. Wala naman sigurong nakapasok na magnanakaw ano. Bakit ganyan kagrabe ang kalat? Wala naman pong nakapasok na magnanakaw. Maging si Joshua nga po, nagulat rin sa kalat pagkagising niya eh. Siya, hayaan mo na. Siguro may multo talaga sa inyo no. Tutulungan na lang kitang maglinis. Pumasok na nga kami sa loob. Nilagay muna ni May sa ref ang binigay kong ulam. Pagkatapos, tinulungan ko siyang maglikpit ng kalat. Ramdam ko na si Balae ang may gawa ng kalat na yun. Habang naglilinis kami, dumating siya na may malawak na ngiti sa kanyang labi. "Oh, Balae! Nandito ka ulit? May dala ka bang ulam?" Oo, tinulungan ko kasi ang anak ko eh. "Oh, bakit ang kalat? Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang may gawa niyan, May. Grabe naman yan, parang binagyo dito." Hindi po ma, hindi nga rin po namin alam ni Josh kung saan galing ang kalat na to eh. Baka nga po may multo dito eh. Naku, baka nakalimutan mo lang yan. Alam mo bang ayaw ng salaula ng anak ko? Kaya pwede ba makilinis na lang ang sakit sa mata eh? Baka naman ikaw ang may gawa niyan. Hindi, joke lang Balae. Siyempre naman Balae, hindi ako ang may gawa niyan. Hindi na ako bata para magkalat. Baka yung anak mo. Siyempre hindi. Disenteng tao ang anak ko. Tsaka hindi siya makalat sa bahay tulad ng inaakala mo. Alam kong naiilang ang anak ko sa pasimpleng batuhan ng salita namin ng Balae ko. Alam niyang nagkakapersonalan na kami na dinadaan lang namin sa pabirong salita. Ramdam ko ring pikon na si Balae kaya naman umalis na ito sa harapan namin. Ma, alam ko po yung pasimpleng batuhan yun ng salita.
Sana ho hinayaan nyo na lang po. Hindi naman po big deal sa akin ang mga sinabi niya eh. Anak, hindi ako papayag na alipustahin o saktan ka ng kahit na sino, kahit pa yang biyenan mo. Si mama talaga hayaan nyo na ho. At least alam nyo namang hindi ako ganong klaseng anak. Sobrang selan ko kaya. Nailing na lang ako sa sinabi ng anak ko. Tama po siya, Miss Winnie. Sobrang selan po ng anak ko para pagbintangan lang ng isang hamak na tao na sa laula raw ang aking anak. Pagkatapos naming maglinis, nagyaya ng kumain ang aking anak. Pagdating namin sa kusina, agad akong nagsandok at siya naman kinuha niya ang ulam sa ref. Nang buksan niya ang baunan, wala na ang laman. Tanging sabaw na lang ang naiwan. Nakaramdam ako ng inis dahil sigurado ko na ang biyenan niya ang may gawa nun. Alam mo anak, doon ka na lang kumain sa bahay. Gusto rin kitang makausap eh. Tsaka mamaya mapakinggan pa ng biyenan mo. Sige po ma, magpapaalam lang po ako. Baka po kasi magtaka siya eh. Wag na, inubusan na nga tayo eh. Muli kong binalik ang sinandok kong kanin. Pagkatapos, hinugasan na ni Mia ang plato, gayon din ang baunan. Pagkatapos, sumama siya sa akin pauwi ng bahay. Mabuti na lang at nagsaing ako. Ano bang klaseng biyenan ang meron ka anak? Grabe, hindi man lang nahiya. Ang dami kong dinalang ulam, hindi man lang kayo nakakain. Hayaan nyo na po ma, wala rin naman pong mangyayari kung uusisain ko pa siya. Tsaka kailangan po nating habaan ng pasensya. Anak, tuwing tanghali nga dito ka na kumain. Sa loob ng 2 araw nakasal kayo ng asawa mo, kung ano-anong katarantaduhan ang pinaggagawa niya. Hindi ko nga rin ho alam kung bakit ganun ang nanay ng asawa ko eh. Maging siya, nagtataka rin po sa ugali ng nanay niya. Sa tingin ko hindi kayo magkakasundo. Sa gawa ba naman ang biyenan mo? Ewan ko na lang. Kahit na ako sa katayuan ng nanay niya, baka hindi ko kayanin. Ang mabuti pa ho, kumain na tayo. Nagugutom na po kasi ko eh. Wag na po natin siyang intindihin. Kumain na nga kami. Nang matapos na, agad ring bumalik sa bahay niya dahil hindi pa kami tapos maglinis. Pagbalik namin sa bahay, nagulat na lamang kami sa aming nadatnan. Hindi ba inayos na po natin ito? Bakit ngayon may kalat na naman? Hindi ako kumibo, Miss Winnie. Alam ko naman po na ang balai ko ang may gawa ng kalat na yun. Sigurado ko na sinasadya niyang ikalat para inisin kami. Maya-maya nakita ko itong nakangiting lumapit sa amin. Ma, sino ang may gawa nito? Niligpit na po namin to ni Mama kanina eh. Abay malay ko sa inyo, kalalabas ko lang ng kwarto. Baka naman nakalimutan nyo lang yan. Wala naman po tayong alagang hayop para magkalat eh. Tsaka mas lalong wala rin pong bata rito. Pinagbibintangan mo ba ako? Dito pa talaga sa sarili kong pamamahay? Para sabihin ko sa inyo, hindi ako makalat na tao para ikalat yan. Pamamahay po namin ni Joshua ito, hindi po ito sa inyo. Tsaka wala naman pong ibang gagawa nito kundi kayo eh. Anak ko ang nagpundar nito kaya pagmamay-ari ko rin ito. Kaya kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Balae, pasensya na pero tama ang anak ko. Mukhang sinasadya mo yatang magkalat para maglinis kami ng maglinis. Hay, ewan ko sa inyo. Bahala nga kayo dyan, mga leche. Nakakasira kayo ng araw. Padabog siyang umalis sa harap namin. Alam kong siya lang ang gagawa ng bagay na yun. Ayaw niya lang talagang aminin dahil alam niyang magagalit ang kanyang anak. At pansin ko rin po ang pagpipigil nang inilabas na ng anak ko ang kanyang inis. Siya naman talagang may gawa nito, ayaw pang aminin. Ay naku, parang bata kong umasta. Hayaan mo na, wala ka namang magagawa kundi ang magligpit ulit eh. Kapag may kalat ulit, hayaan mo na. Huwag mo nang linisin para siyang gumawa. Hapon na nang matapos kaming maglinis. Sobrang pagod ng anak ko dahil ayaw nito ng kahit anong kalat. Anak, mauna na ako ha. Alam mo naman na may trabaho din ako. Tsaka kailangan ko ring makapagpahinga. Medyo napagod ako. Sige po ma, salamat po. Kung wala po kayo, siguradong hindi pa rin po ako natatapos hanggang ngayon. O sige na, mauna na ako ha. Magpahinga ka na rin, alam kong pagod ka. Kahit pagod ako, hindi ko na pinahalata pa. Pag uwi ko, naligo na lang ako pagkatapos natulog. Lumipas ang araw, linggo at buwan, nagiging malala ang pag-uugali ng balai ko. Nang minsang magpunta ko ron, bago pa man ako tumuloy sa loob, dinig ko na ang malakas na boses ng balai ko. Nakaramdam ako ng inis nang malamang binubungangaan niya ang aking anak.
Peste ka? Bakit ganito ang nangyari sa damit ko? Ang tanga-tanga mo! Alam mo bang galing ito sa kumari ko? Sinunog mo lang? Gusto mo bang sunugin ko yung mukha mo? Ma, alam niyo pong may ginagawa ako eh. Bakit hindi na lang po kayo ang mamalansya ng damit niyo? Sumasagot ka pa ha? Hoy, ano ka ba rito sa bahay? Isang hamak na asawa ka lang. Kahit na magsumbong ka pa sa anak ko, ako pa rin ang papanigan niya dahil ako ang ina't kadugo niya. Sa tingin niyo po ba matutuwa talagang anak niyo sa pinaggagawa ninyo? Wala akong pakialam. Kaya gusto kong tumira dito para bantayan ang lahat ng kilos mo. Dahil alam kong pababayaan mo lang ang anak ko. Kahit po wala kayo rito, hindi ko po pababayaan ang asawa ko. Kayo ho ang nakikitira dito kaya dapat lang na kayo ang makisama. Hoy, bakit akong makikisama sa tulad mong mangmang na walang alam? Nanay ako, kaya alam ko ang makakabuti para sa anak ko. Nanay nga ho kayo, pero hindi niyo po alam kung ano ang tama at mali. Tinitiis lang ho kayo ng anak niyo dahil nangungulit kayo. Pero ang totoo niyan, ayaw niya raw po kayong kasama dahil ganyan kayo. Ah, ganun pala ha? Heto, tikman mo ang sinasabi mo! Nagulat ako nang marinig ko kung paano sampalin ng malakas ang anak ko. Napakuyom na lang ang palad ko sa tindi ng galit na nararamdaman ko. Bigla kong binuksan ang pinto. Nakita kong hawak niya ang buhok ng anak ko. Binitiwan niya lamang nang maramdaman niya ang presensya ko. Oy, balae! Ikaw pala! Kanina ka pa ba rito? Halika, pumasok ka! Oo, kanina pa. At alam ko kung ano ang ginagawa mo at pinagsasabi sa anak ko. Eh di wow, kasi naman yung anak mo ang tanga-tanga. Kung hindi niya sana sinunog ang damit ko, hindi sana sa kanya mangyayari yan. Bakit ba pinanganak mong dakilang mga tanga ang anak mo ha? Hindi na ako sumagot. Hindi ko napigilan ang sarili ko nang hablutin ko ang buhok niya. Gigil at halos matanggal ang anit niya sa tindi ng pagkakasabunot ko. Hayop ka! Anong karapatan mong saktan ang anak ko ha? Hindi ko pinadadapo ang kamay ko o maski pamalo sa katawan o mukha ng anak ko. Tapos ikaw sasaktan mo lang siya? Aray! Bitiwan mo nga ako! Hindi kita titigilan hanggat hindi nawawala ang galit ko sa'yo. Sumusobra ka na. Hindi mangmang ang anak ko. Baka ikaw, palibhasa walang nagmamahal sa'yo ng totoo dahil masama ang ugali mo. Hindi ko siya tinigilan, Miss Winnie. Lahat ng galit ko sa kanya inilabas ko. Hanggang sa gumanti na rin siya. Pero hindi niya kaya ang lakas ko dahil mataba siya. Kahit na sinasabi ng iba na mas talo pa ng mataba ang payat. Sinasabi ko na nga ba plastic kayong mag-ina. Kaya alam ko na sa una pa lang ang mga ugali niyo pang squatter. Baka ikaw ang plastic, hindi kami. Tsaka hindi kami ugaling squatter. Mas matino pa nga ang mga taga-squatter kesa sayo. Tinulak ko siya, binato ng mga gamit na nadadampot ko roon. Pagkatapos sinampal ko siya. Agad naman siyang gumanti hanggang sa magpalitan kami ng masasakit na palad na dumadapo sa bawat pisngi namin. Natigil lang kami nang dumating ang asawa ng anak ko. Anong nangyari dito? Ma? Anak, tamang-tama ang dating mo sa wakas. Pinagtutulungan nila ako Sabi ko naman kasi sa'yo yung babaeng pinakasalan mo, daig pang demonyo. Totoo ba, Han? Hindi, mahal. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyong lahat. Wag na anak, lahat ng sasabihin yan puro kasinungalingan lang. Sigurado kung gagawa na naman sila ng alibay tungkol sa akin. Bakit? Natatakot ka? Ayaw mo bang malaman ng anak mo ang mga pinaggagawa mo? Ma, pwedeng sandali lang. Gusto kong pakinggan ng asawa ko. Agad namang pinaliwanag ni May ang lahat ng nangyari. Ang balai ko naman, agad niyang pinabulaanan ng lahat ng sinabi ng aking anak. Huwag kang maniniwala sa kanya. Sa akin ka dapat maniwala dahil ako ang nanay mo. Sinungaling ang babaeng yan. Sinungaling silang mag-ina. Ma, ilang beses ko na ho kayong kinausap tungkol dyan. Akala ko po ba maliwanag na po sa inyo? Ba't naniniwala ka nga sa babaeng yan? Wala silang ebidensya. Dapat ako ang kampihan mo dahil ako ang nanay mo. Iho, pasensya na kung napatulan ko ang nanay mo. Hindi ko kasi gusto ang tabas ng bunganga niya Bilang ina at biyenan mo, gusto ko sanang ihiwalay mo ang anak ko dahil kung hindi kukunin ko siya sa'yo. Pasensya na po kayo sa ginawa ng mama ko. Hindi ko po kasi alam na ganito pala ang trato niya sa inyo. Ako na ho ang humihingi ng pasensya. Tumango na lamang ako kahit papano nauunawaan ko ang aking manugang.
Ano? Sila talaga ang kakampihan mo? Napaka-unfair mo naman, anak. Asawa mo lang yan. Ako ang kadugo mo at nagluwal sa'yo. Ma, kayo po ang nagkamali. Sana naman matuto kayong humingi ng tawad. Hindi po ba kayo nahihiya sa mga pinaggagawa ninyo? Hindi ako hihingi ng tawad sa mga hampas lupang yan. Ang gusto ko, paglabas ko wala na sila rito. Pati na yung mangmang mong asawa. Hindi pwede, ma. Bahay namin to ni May. Kayo po ang walang karapatan dito. Kung gusto nyo, umuwi na lang kayo nang sa ganun hindi na ho kayo mainis pa sa asawa ko. Tsaka wag nyo hong tatawaging mga asawa ko sa harap ko. Baka makalimutan kong nanay ko kayo. Nakita kong natahimik ang impakta kong balae. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang paalisin ng kanyang anak. Pinagtatabuyan mo na ako? Abay, napakawalang konsensya mong anak. Namanipula ka na ba nila? Anak, kahit ngayon lang maniwala ka sa akin. Nakita mo namang pinagtutulungan nila ako, hindi ba? Hindi naman po sa ganun, ma. Ang akin lang ho, kung gusto nyo talagang tumira rito kasama ako, makisama kayo sa asawa ko. Tsaka wala pong nagmamanipula sa akin. Sadyang kilala ko lang ho talaga kayo. Baka nakakalimutan mo ako ang nagluwal, nagpalaki at nagpaaral sa'yo. Itatak mo dyan sa kukote mo. Ang asawa na papalitan, ang ina hindi kailanman. Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Ang akin lang, gusto ko hong maging maayos kayo ng asawa ko. Ano ho bang ayaw nyo sa kanya? Samantalang wala akong makitang mali sa mga kinikilos at pinapakita niya. Tsaka ma, masyado na kayong nagiging bitter sa asawa ko. Kahit na, ako dapat ang priority mo. Dapat ka sa akin mo lahat binibigay ang pera mo, hindi sa babaeng yan eh. Alam mo, iho, ang nanay mo na lang ang asawahin mo. Total lang sabi niya sa kanya mo dapat ibigay ang lahat. Sana kung ayaw mo palang mag-asawa ang anak mo, sa una palang hindi ka na pumayag. Dapat lang sa akin niya binibigay dahil ako ang nanay niya. Yang anak mong malandi lang naman ang umagaw ng atensyon sa amin ng anak ko. Oh, baka sarili ka pala talagang magulang. Hindi ako makapaniwala na may kagaya mo palang nag-i-exist sa mundong ito. Para maintindihan mo, hindi obligasyon ng anak na bayaran lahat ng sakripisyo mo. Tayong mga magulang ang dapat na gumabay at magbigay sa kanila. Hindi ka naman siguro lumpo para hindi magtrabaho, hindi ba? Tsaka may iba ka pang anak. Bakit hindi ka doon mamirwisyo? Hoy! Magkaiba tayo ng pananaw sa buhay. Kailangan bigyan nila ako ng pera o kung maaari lang, lahat ng kinikita nila sa akin nila ibigay dahil akong bumuhay at nagpakahirap sa kanila. Kaya dapat lang naman nilang bayaran yon. Tama ho si Mama Mara. Hindi naman po talagang kailangan bayaran ko ang sakripisyo nyo sa amin. Pwede naman ho namin kayo bigyan kung may sobra. Dapat nga ho, doon na lang kayo tumira sa bahay. May kasama naman po kayo doon. Ayoko! Gusto ko rito dahil marami kang pera. Tsaka masarap ang pagkain dito, hindi katulad doon. Ma, Ayoko nga eh! Bakit ba ang kulit mo? Ako ang masusunod dahil nanay mo ko! kung ayaw nyo ho, makisama kayo ng maayos sa asawa ko. Ayoko na pong maulit to ha. Kung hindi, iuuwi ko po kayo sa bahay. Okay! Napailing na lang ako sa sinabi niya. Hindi man lang humingi ng paumanhin sa amin mag-ina ang bungangera kong balae. Sabihin ko man o hindi, mukha talaga siyang pera. Hindi na nga ako nagpaalam, basta ko na lamang hinila ang anak ko paalis ng bahay na yon. Habang naglalakad kami, kinausap ko siya ng masinsinan. Ma, bakit niyo ho ako sinama? Baka po kung anong isipin ng asawa ko eh. Hayaan mo munang makapag-usap silang mag-ina. Dapat kausapin ng maayos ng asawa mo ang nanay niya. Hindi ako makapaniwalang may ganun kang biyanan. Maging ako man ho nagulat rin, ma. Hindi rin ho ako makapaniwalang ganun palang ugali niya. Grabe, pera lang ho pala talagang habol niya sa asawa ko. Alam mo kung hindi lang dahil sa'yo at sa asawa mo, ipatitikim ko sa kanya ang ganti ng inabuso niya. Ma, nakikiusap ho ako. Kung ano man po ang balak nyo, pakiusap wag nyo na pong ituloy. Tsaka matagal nyo na pong tinalikuran ng masamang gawain yan, hindi ba? Pero kapag sumobra na siya, pasensyahan tayong dalawa. Hindi ako magdadalawang isip na parusahan siya. Ma, nakikiusap po ako. Nginitian ko lang siya. Pagdating namin sa bahay, pinakain ko na siya. Hinintay namin ang asawa niya hanggang sa maggabi. Mukhang hindi siya darating. Baka nahihiya po siya sa inyo. Hintayin mo lang anak. Baka nga nahihiya sa akin.
Nagtatampo na ako, ma. Bago-bago pa lang po naming mag-asawa, ganito kagad ang nangyayari. Kasama sa buhay yan, anak. Pero ang hindi maganda, mismong biyanan mo pa ang nagpapasimuno ng gulo. Ewan ko nga po doon, ma. Siguro nga ho, pera lang ng asawa kong habol niya. Hayaan mo na. Basta ang importante, kayong dalawa ng asawa mo. Ayusin nyo, hindi magandang masira ang kasal nyo. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang boses ng asawa niya na tumatawag, kaya agad niya itong pinagbuksan. Magandang gabi po, Ma. Magandang gabi rin. Ma, ako na po ang humihingi ng dispensa sa lahat ng ginawa ng nanay ko. Kinausap ko na po siya ng masinsinan. Ayos na sa akin, iho. Pero ayoko nang maulit ito, maliwanag ba? Ayoko lang nasaktan ng nanay mo ang anak ko. Opo, Ma. Maraming salamat po sa pag-iintindi niyo sa nanay ko. Hindi ko nga ho alam kung bakit gano'n na lang ang lumalabas sa bibig niya eh. Hayaan mo na. Bukas ako ng unang magpapakumbaba. Ayokong masira ang pagsasama niyong mag-asawa dahil lang sa nanay mo. Salamat, ma. The best ka talaga. O siya, tara na't maghapunan na tayo. Kumain na bang nanay mo? Hindi ko lang ho alam. Sige. Padadalhan ko na lang siya ng ulam. Salamat po. Walang anuman. Basta kumain na tayo para makauwi na kayo. Pinagsaluhan namin ang gabing yun ang niluto ko. Kahit nagalit ako sa nanay niya, hindi ko siya dinamay. Para sa akin po, Miss Sweeney, tinuring ko na rin po siya na parang tunay kong anak. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam na sila na uuwi na. Pinadala ko na rin ang ulam na tinabi ko para sa nanay niya. O yung ulam, baka makalimutan mo. Huwag niyong kalimutang ibigay yan sa nanay mo, ha? Ay, oo nga pala, Han. Yung ulam nasa ref, kunin ko lang saglit, ha? Sige lang, Han. Agad naman na pumunta sa kusina si May. Nang kami na lang dalawa ni Joshua, muli itong humingi ng tawad sa akin para sa kanyang ina. Sorry po ulit, Ma. Makikiusap sana ako kung maaari lamang. Pwede hubang dito muna ang asawa ko kapag nagtatrabaho ako? Nang sa ganun ho maiwasan po ang ganitong pangyayari. Sige, kukumbinsihin ko siya. Basta iho, ayoko nang maulit ang pananakit ng nanay mo sa anak ko, ha? Opo, Ma. Hindi ko nahahayaang masaktan siya ulit ni Mama. Nginitian ko na lang siya. Maya-maya bumalik na si May dala ang ulam na pinadala ko. Nagpaalam na rin sila na uuwi na. Pag-alis nila, agad ko nang sinarado ang pinto. Ilang araw ang makalipas, muli akong nagtungo sa bahay ng anak ko. Nagdala ako ng pasalubong sa kanya, maging kay Balae. Sakto naman na naroon ang manugang kong si Joshua. Magandang araw, Josh. Magandang araw din po, Ma. Pasok kayo. Han, nandito si Mama. Sigaw ni Josh. Maya-maya nakita ko na ang anak ko na patakbong palapit sa akin. Ma, ikaw pala. Pasok po kayo. Mabuti po at napadalaw po kayo ulit. Siyempre naman, ngayon nga lang ulit ako nakadalaw dahil alam mo namang may trabaho ang mama mo. Sabi ko naman po sa inyo, hindi niyo ho kailangang magtrabaho. May ipon na rin ho kayo, pati na rin negosyo at wala na rin po kayong kasama. Alam mo anak, bata ka pa kaya hindi mo maiintindihan kung bakit ako nagpapatuloy sa trabaho kahit mag-isa na lamang ako. Tsaka ang pakiramdam na mag-isa ka lang sa bahay, sobrang lungkot talaga. Sa bagay ma, wag po kayong mag-alala. Pwede naman po kayong matulog dito. Kung gusto niyo po ipaghahanda ko ang tulugan niyo. Nako, hindi na anak. Ayos na sa akin ang dumadalaw dito. Nagiging masaya ang araw ko kapag nakikitang maayos ang kalagayan mo. Si mama talaga pinapaiyak pa ako. Tara na ho, pumasok na ho kayo dito sa loob. Sumunod na nga akong pumasok sa loob. Hindi ko nakitang Balae ko. Ang akala ko po Miss Sweeney wala na siya. Oh, Balae! Kumusta? Kanina ka pa ba? Halika magtsikahan tayo! Hindi naman, kararating ko lang. May pasalubong nga pala ako sa inyo, nandun kay May. Naku, salamat Balae ha? Siya nga pala, kumain ka na ba? May, bakit hindi mo ipaghanda ng merienda si Balae? Nako Balae, busog pa ako. Dumalaw lang naman ako para kumustahin si May, tsaka para na rin ibigay ang pasalubong ko sa inyo. Maayos na maayos siya dito, hindi ba May? Oo po, maayos po ako dito ma. Ma, may gusto ho kaming sabihin sa inyo ni May. Tungkol saan?
Teka, kinakabahan ako Ma, buntis ho ako. Talaga? Masaya ako kung ganon. Magkakaapo na pala ako. Opo ma, 1 month na po ngayon. Sa tuwa ko, nayakap ko ang anak ko. Pansin ko naman kagad ang pag-irap ng mata ni Balae. Alam mo Balae, buntis pa lang siya, hindi nanalo sa loto. Ayos lang Balae. Blessing yan na dapat ipagdiwang. Hindi na siya sumagot pa. Masyado lang siguro siyang bitter kaya gano'n na lamang ang kanyang sinasabi. Siya nga ho pala ma, lilipad na ako papuntang Canada. Napag-isip-isip ko ho kasi na kailangan ko ng dagdag kita. Lalo na po ngayong magkakaanak na ho kami. Pero mag-iingat ka ron ha at huwag mong pagurin ang sarili mo. Siya nga pala, ako nang bahala kay May habang wala ka. Tungkol po dyan ma, nag-usap na po kami ni Joshua. Dito lang po ako sa bahay kasama si Mama Loleng. Bakit Balae? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ko naman pababayaan ang anak mo Hindi naman sa ganoon Balae. Sige, kung yan ang desisyon mo, pumapayag ako. Huwag kang mag-alala Balae. Ako nang bahala sa anak mo. Pangako kong hindi ko siya pababayaan, lalo na't magkakaapo na ako. Salamat ma. Aasahan ko po yan. Basta yung pasalubong ko ha. Gusto ko yung mga imported at mamahaling tsokolate. Walang problema ma. Ma, kayo ho baka may gusto ho kayong pasalubong. Nako iho, hindi mo na ako kailangang alalahanin. Basta ang importante, mag-iingat ka. Salamat po. Siya nga pala, kailan ang alis mo para naman mapaghandaan namin? Sa 1 linggo na ho Maayos na po kasi ang lahat ng mga papeles ko. Ako na lang po talaga ang hinihintay. Tumango ako. Natutuwa ako dahil napaka-responsable niyang asawa para sa anak ko. 2 linggo ang makalipas nang umalis na ang manugang ko. Hindi ko pa nadadalaw ang anak ko kahit malapit lang siya sa akin. Naging busy kasi ko sa pinagkakakitaan ko 1 araw noon nang maisipan kong dumalaw. Bago pa man ako tumuloy, dinig ko na ang malakas na sigaw ng bungangerang Balae ko. Alam mo, wala ka talagang alam. Kung nakikita lang sana ng anak ko ang pinaggagawa mo, siguradong maiintindihan niya ang ikinagagalit ko. Ma, maselan ho ang pagbubuntis ko Hindi po ako pwedeng mapagod dahil pwedeng malaglag ang anak ko. Ang OA mo ha? Kaya simple lang ng gawain na to, hindi mo magawa. Aba, sumusobra ka na sa kaartehan. Ang dami ng artista kaya wag ka nang dumagdag pa. Hindi po ako nag-iinarte, Ma. Iniingatan ko lang po ang magiging anak namin ni Joshua. Sana po maintindihan niyo naman po yun. So, sinong gagawa niyan, Aber? Ano, gusto mo ako? Gusto mo ipagluto kita at ipaglaba pa, ha? Aba, leche ka rin pala Ma, hindi naman po sa ganun. Kayo po ang nagkalat niyan kaya sana po kayo rin po ang maglinis. Hoy! Huwag mo nga akong turuan dahil mas matanda ako sa'yo. Wala ka talagang galang Dapat dyan sa dinadala mo, mawala para may rason na magalit sa'yo ang anak ko. Ang sama ninyo. Kaya ang laki ng galit ng asawa ko sa inyo Hindi ko maatim ang masasakit na salita ng bungangera kong Balae sa anak ko. Sa oras na yon, kailangan kong magtimpi para walang gawing masama sa aking anak ang impakta na yon. Tumawag na lang ako para maantala ang kanilang pagtatalo. Dinig ko pang sinaway ni Balaeng anak ko na wag umiyak. Sino yan? Balae, ako ito. Agad naman niyang binuksan ang pinto. Lumapit naman siya sa akin na may pagpapanggap na inosenteng ngiti sa kanyang labi. Oh, Balae, kanina ka pa ba riyan? Hindi naman, kararating ko lang. Anong ginagawa mo rito? Dinadalaw ang anak ko. Naku, masama ang pakiramdam ng anak mo Hindi ko nga alam kung bakit. Ganun ba? Sige, pupuntahan ko muna siya. May ibibigay kasi ko Sige. Tara, pumasok ka, Balae. Pinapasok niya nga ako, Miss Winnie. Pinaupo niya kagad ako sa upuan at pinaghanda ng merienda. Balae, magmerienda ka muna. Pupuntahan ko lang sa kwarto ang anak mo, ha? Tumango na lang ako. Hindi ko ginalaw ang binigay niyang pagkain. Hinintay ko ang anak ko dahil nag-aalala ko sa kanya. Ilang minuto lang lumabas na ang Balae ko na nakangiti. Kasama na niya ang anak kong si May. Oh, heto na siya, Balae. May sakit ka raw, anak? Opo, Ma. Masama po ang pakiramdam ko.
Gusto mo bang dun ka na muna sa bahay? Naku balae, ako nang bahala sa anak mo. Baka maabala ka pa. Dito matitignan ko siya ng maayos. Hindi ba, May? Opo. Ayos na po ako rito. Hindi ako maaabala. Wala naman kasi akong trabaho, balae. Kahit na doon muna tumira si May hanggat wala ang asawa niya. Bakit hindi natin tanungin si May? Tinignan ko sa mga mata si May. Inaasahan ko ang sagot niyang oo, Miss Winnie. Pero mali po pala ako. Ayos lang po ako dito, ma. Huwag niyo po akong alalahanin. O sige, pero bukas, pumunta ka sa bahay ha. May ibibigay ako sa'yo para sa anak mo yon. Sige po, ma. Ay, teka lang balae. Pero alam mong hindi pwedeng maglakad ang buntis. Lalo na't masela ng kanyang lagay. Siguro ibigay mo na lang sa kanyang ibibigay mo. Kaysa papuntahin mo pa siya sa bahay mo. Hindi naman malayo ang bahay. Tsaka bahay lang naman ang pagitan, kaya hindi siya mapapagod. Inis na sagot ko. Alam kong ayaw niyang paalisin ng bahay ang anak ko. Hindi na siya sumagot pa. Nagpaalam na nga ako na uuwi na dahil hindi na ako makapagtimpi pa. Kinabukasan hinintay ko si May sa bahay. Kinabahan pa ako nung una dahil akala ko hindi siya pupunta. Dinig ko ang pagtawag niya sa labas kaya nagmadali akong pumunta sa pinto para pagbuksan siya. May, akala ko hindi ka na darating. Halika, pumasok ka. Agad siyang pumasok. Hinila ko siya papunta sa kusina para makakain. Kumain ka muna. Nagluto ako ng paborito mo. Agad namang kumuha ng pagkain ng anak ko. Awa ang nararamdaman ko nang makitang gutom na gutom pala siya. Sabihin mo nga sa akin, May. Pinapakain ka ba ng biyenan mo? Bakit parang nangangayayat ka? Opo, ma. Siguro ho dala ng pagbubuntis ko. Kaya ho siguro pumayat ako. Huwag ka nang magkaila pa sa akin, May. Kahit hindi mo sabihin, alam ko. At alam ko rin ang nangyari kahapon. Binungangaan ka na naman niya, hindi ba? At balak pa niyang ipalaglag yung dinadala mo. Ho? Paano niyo ho nalaman, ma? Sino ho ang nagsabi sa inyo? Nandun ako. Ilang oras akong nakikinig sa inyo, May. Dito ka na lang muna hanggat wala ang asawa mo. Baka kung anong gawin ng babaeng yun sa'yo. Salamat, ma. Pero kaya ko na ho ang sarili ko. Anak, nagbanta ba siya sa'yo? Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak ng biyenan mo. Ma, ayoko pong isipin ng asawa ko na porke wala siya, wala rin ako sa bahay. Naiintindihan ko kayo dahil ayaw niyo lang akong mapahamak. Pero ma, kailangan kong magtiis kasi gano'n naman talaga, hindi ba? Wala akong nagawa kundi ang hayaan na lamang ang desisyon ng aking anak. Kahit na natatakot ako sa maaaring kahihinatnan niya sa kamay ng bungangera kong balae. Pagkatapos niyang kumain, umuwi na rin siya. Nang sumunod na araw naman, muli akong dumalaw sa kanya. Dinig ko na naman ang malakas na boses ng balai ko. Hanggang isang ali ang nakausap ko na kapitbahay raw nila. Sinabi niya ang mga nangyayari sa aking anak. Nakaramdam ako ng galit nang malaman ang mga sinasabi niya tungkol sa aking anak. Habang nag-uusap kami, dinig namin ang pagbubunganga ng balai ko. Hoy babae! Bakit hanggang ngayon wala pa rin padala ang anak ko? Tinago mo ano? Nasaan? Ilabas mo! Ma, ano bang pinagsasasabi niyo? Wala pa nga akong pinadadalang anak niyo eh. Tapos pagbibintangan niyo kung tinago ko ang pera? Aba, totoo naman eh. Dahil ang totoo madamot ka. Bakit? Ikaw ba ang nanay niya? Di ba hindi? Kaya wala kang karapatan sa pera ng anak ko. Ma, asawa ho ako. Kaya kung anong pag-aari ng asawa ko, pag-aari ko rin yun. Hindi niyo po ba maintindihan yun? Talagang ang kapal ng mukha mo, ano? Asawa ka lang pero ako ang nanay niya. Ako ang nagluwal, nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Ilagay mo yan sa kukote mong walang laman, ha? Ginagawa niyo lang pong ATM si Joshua eh. Sa tingin niyo po ba umuupo lang ang asawa ko sa trabaho niya? Ako nahihiya akong manghingi dahil alam kong nahihirapan siya. Tapos kayo? Anong pakialam ko? Ako ang nanay kaya dapat bigyan niya ako ng pera. Dahil kung hindi, magwawala talaga ako at damay ka ron. Sa tingin niyo ho ba kapag nalaman niyang pinagagagawa niyo sa akin, hindi yun magagalit sa inyo? Kaya siguro gusto niyong makipagsiksikan dito sa bahay namin para hututan ng asawa ko eh. Oo, dahil anak ko siya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kanya hinihiwalayan. Dapat sa akin lang ang anak ko.
Tama nga ang sinabi ni Josh, wala kayong kwentang ina. Ang alam nyo lang puro pera. Pera lang ang nasa puso at isipan nyo. Kaya nga raw kayo iniwan ng asawa nyo dahil mukha raw kayong pera. Ah, ganon ha? Pera pala? Nagulat na lang kami nang biglang sumigaw ang anak ko. Kaya dali-dali akong tumakbo papasok sa loob ng bahay nang hindi ko makatok. Pagbukas ko, nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakaupo ng anak ko sa sahig at nanlumo ako nang makitang dugo na umaagos sa kanyang binti. Ah, anak! Ma! Ang baby ko! Ma! Hindi ko sinasadya, Balae. Hindi ko talaga sinasadya. Huwag kang lumapit. Kapag may nangyari sa anak ko at sa apo ko, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Ma, tulungan niyo ako. Ang baby ko. Dito ka lang, anak ko. Hihingi ako ng tulong. Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay. Humingi ako ng tulong sa mga nakaparadang sasakyan. Agad naman nila akong tinulungan para buhatin palabas ng bahay ang anak ko at para dalhin sa pinakamalapit na ospital. Agad namang chinek ng doktor ang anak ko habang ako nakaupo sa waiting area. Naghihintay at kinakabahan sa magiging resulta. Ilang oras lang, pinapasok na ako kaya pumasok na ako sa loob kung saan nakahiga ang anak ko habang tulala ito at umiiyak. Labis akong nalungkot nang sabihin ng doktor na wala nang dinadala ng anak ko. Galit at pagkamuhi ang nararamdaman ko para sa bungangera kong Balae. Anak, ayos ka lang ba? Masakit pa ba? Ma, wala nang anak ko. Ma, hindi ko po kayang mawala ang anak ko. Shh, tahan na. Si Mama na ang bahalang maghiganti para sa'yo. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo at sa anak mo. Hindi ko siya mapapatawad dahil sa kanya nawalan ako ng anak. Sige na anak, magpahinga ka muna. Uuwi muna ako sa bahay para ikuha ka ng gamit at pagkain. Tumango siya. Ipinagbilin ko siya sa nurse bago ko umuwi. Dumiretso ko sa bahay nila dahil nandoon ang gamit ng anak ko. Pagpasok ko, namumutlang mukha ni Balae ang nadatnan ko. Hinarap ko siya at sinampal. Dahil sa katarantaduhan mo namatay ang apo ko. Ano, masaya ka na ba sa mga pinaggagawa mo? Hindi ko kasalanan yon. Kasalanan ng anak mo yon kaya namatay ang apo ko. Grabe ka talaga. Talagang ayaw mong aminin sa sarili mo na ikaw ang pumatay sa sarili mong apo. Tignan natin kung hanggang saan kakayanin ng konsensya mo ang lahat ng pinaggagawa mo. Hindi ako natatakot. Tsaka anong pakialam ko kung mamatay ang anak niya? Ano kaya ang masasabi ng anak mo kapag nalaman niya na ang sariling nanay niya ang pumatay sa anak niya? Kahit magsumbong ka pa sa anak ko, sigurado naman ako na ako ang kakampihan niya. Hindi ang anak mo natatanga-tanga. Hintayin mo lang. Kakarmahin ka ng matindi, hayop ka. Sisiguraduhin kong magbabayad ka. Iniwan ko siya. Pumasok ako sa kwarto ng anak ko para ikuha siya ng gamit. Nang papalabas na ako, wala na roon ang Balae ko. Bago ko umuwi, kinuha ko ang litrato ng Balae ko na nakadisplay doon. Pag-uwi ko, nilapag ko muna ang gamit ng anak ko at pagkatapos, tinabi ko ang litrato na gagamitin ko. Pagkatapos naman nagluto na ako. Pagdating ko naman sa ospital, naabutan kong natutulog si May. Umupo muna ako sa tabi niya habang pinagmamasdan ng kanyang muka. Malungkot siya na mas lalong nagpagalit sa akin. Maya-maya lang gumising na siya. Anak, kumain ka na muna hanggat mainit ang sabaw. Wala pa ho akong gana, ma. Hindi ko po kayang kumain. Pilitin mo, anak. Hindi ka pwedeng maging mahina. Gusto mo bang maging masaya ang biyenan mo? Ayoko, ma. Gusto kong makulong siya. Gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niya. Anak, huwag kang mag-alala. Si Mama ang bahala tungkol dyan. Magtiwala ka lang sa akin, pangako ko yan. Ibibigay kong hustisya na nararapat sa iyo. Tumango siya. Pagkatapos sinubuan ko siya ng pagkain. Alam kong nagugutom na siya kaya naman dinamihan ko ang dala ko. Anong balak mo ngayon, anak? Uuwi ka pa ba sa bahay niyo? Hindi, ma. Ayokong umuwi doon. Ayokong makitang babaeng yon. Kung ganon, doon ka muna sa bahay. Mas mapoprotektahan kita. Ma, gusto kong tawagan ng asawa ko para ipaalamang nangyari. Sige anak, pero wag muna sa ngayon, lalo na't nasa trabaho siya. Tumango na lamang ang anak ko. Ilang araw din ang tinagal niya sa ospital bago siya nakalabas.
Doon ko siya inuwi sa bahay ko para alagaan at protektahan siya. Anak, alam kong gusto mong gumante. Hayaan mong ako ang gumawa nun para sa'yo. Anong ibig niyong sabihin, Ma? Anong balak niyong gawin? Babarangin ko siya. Gusto kong pagbayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Ma, kung yan pong paraan ng gusto niyo, ayoko po. Ayokong malagay sa alanganin ng buhay niyo. Magtiwala ka lang sa akin. Pero ma, ang tagal niyo na hong tinigilan ng pambabarang kaya mahihirapan na po kayo ulit. Hindi anak, nasa dugo ko na ang pagiging isang mambabarang na naman ako pa sa aking mga magulang, kaya hindi ako mahihirapan na parusahan siya. Pero ma, kasalanan sa Diyos ang gagawin niyo. Kung itong kasalanan na to ang magbibigay sa iyo ng hustisya, gagawin ko. Kahit ano pang maging kapalit at kahit anong parusa ang gagawin sa akin ng Diyos, buong puso kong tatanggapin yon alang-alang sa iyo. Ma, ayoko po. Ayoko nang bumalik kayo sa dati. Yumakap sa akin si May. Dinala ko na siya sa dati niyang kwarto para makapagpahinga. Isisikreto ko sana ang lahat dahil alam kong ayaw niya. Pagkatapos, kinuha ko na ang gagamitin ko para sa pambabarang. Dinala ko ito sa sikretong kwarto na hindi ko binuksan ng matagal dahil akala ko hindi ko na talaga pupuntahan. Dahil doon nakatago ang lahat ng uri ng black magic. Ang mga librong itim, kandilang itim at iba pang kagamitan sa masamang hangarin. Kay tagal kitang hindi binuksan. Akala ko hindi na kita kakailanganin. Mali pala ko. Pagpasok ko, punong-puno na ng alikabok gawa ng hindi ito tinangkang linisan. Marami na ring mga sapot at sobrang dilim kaya naman binuksan ko ang ilaw at nakita ko ang buong paligid. Pumunta ako sa mesa at doon ko nilapag ang litrato ng bungangera kong balae. Hindi ko pa sinimulan dahil hinintay kong gumabi. Mas malakas ang puwersa ng kadiliman tuwing Biyernes at kabilugan pa ng buwan. Tamang-tama para isagawa ang pambabarang. Alam kong ayaw ng anak ko kaya naman hindi ko na sa kanya pinaalam. Kinuha ko na ang kandilang itim na pinagpagan ko pa dahil maalikabok. Sinindihan ko ang mga ito at pinalibot sa akin. Pagkatapos kinuha ko ang isang libro na siyang gagamitin ko sa pag-oorasyon pati na rin ang mga nagtataba ang insekto na nakalagay sa garapon. Pagkatapos kinuha ko rin ang litrato ng bungangera kong balae. At bago ang lahat, pinatay ko na ang ilaw kaya naman ang tanging liwanag ko na lamang nagmumula sa liwanag ng itim na kandila. Pagkatapos, sinimulan ko na ang pagbibigkas ng mga orasyon. Humangi ng malakas. Dinig ko rin ang ingay ng mga ibon na hindi ko alam kung saan nagmumula. Pagkatapos kong mag-orasyon, kinuha ko ang litrato ng bungangera kong babae at kinuha ko rin ang itim na libro. Binuklat ko yun at binasa ang mga orasyong nakasulat doon. Maya-maya pa, mas lalong tumindi ang malakas na hangin sa loob ng kwartong yun. Nagsimulang mahulog ang mga gamit. Maya-maya, ramdam kong may sumanib sa katawan ko na hindi ko alam kung isang demonyo yon at hindi ko na rin alam pa ang mga sumunod na nangyari. Nagbalik lang ako sa wisyo nang matapos na ang ritual. Nasa garapon na ang litrato ng balai ko na may iba't ibang uri ng insekto. Ngayong natapos na, sisiguraduhin kong matitikman mo ang ganti ng inang nanghihingi ng katarungan. Mariin ang pagkakasabi kong yun. Nanlilisik naman sa galit ang aking mga mata. Kasunod nun ay palalim na ng palalim ang boses ko. Hinihiling ko sa hari ng kadiliman na bigyan ng malalang sakit sa bibig ang bungangera kong balae nang sa ganon hindi na siya makapagbunganga pa. Muling sambit ko. Pagkatapos noon lumabas na ako ng kwartong yun. Muli kong nilagyan ng kandado ang pinto nang sa ganon hindi magawang buksan ng aking anak kung sakali mang magagawi ito roon. Nang gabing yun, pagkatapos ng lahat natulog na ako. Pagising ko naman sa umaga, sobrang sarap ng pakiramdam ko na animoy nasa alapaap ako. Lumabas na ako at naabutan kong nagkakape ang aking anak. Mukhang maganda po ang gising natin ngayon, ma ha? Oo anak, nakapanaginip kasi ko ng maganda eh. Magkape na po kayo. Sige iha, siya nga pala, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Medyo okay na po ako ngayon. Ayoko po munang isipin ang mga nangyari sa akin eh. Masakit po sa akin na mawalan ng anak, ma. Alam ko yan, anak. Katulad rin ng pagkawala ng kapatid mo. Ganyan din ang pakiramdam ko. Hayaan mo't makakalaya rin ang puso mo sa sitwasyong ito. Natatakot po ako na sabihin sa asawa ko na wala na po ang anak namin.
Hindi mo kasalanan, anak. Kasalanan niya ng bungangera mong biyanan. Kaya huwag kang matakot kung malaman ng asawa mo ang nangyari. Naniniwala ako na ikaw ang papanigan niya, hindi ang biyanan mo. Tama po kayo, ma. Maging siya man nagagalit rin sa kanyang ina dahil sa mukhang pera yun. Anak, ang mabuti pa kalimutan mo na ang biyanan mo. Mas lalo kang may stress sa kanya. Ang gawin mo, gumawa ka ng bagay na magpapasaya sa'yo para panandalian mong makalimutan ang lahat. Salamat po, ma. Siguro kung wala kayo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako mawawala, anak. Pinapangako ko yan sa'yo. Hindi ko hahayaang magdusa ka sa piling ng iba. Yumakap sa akin si May, Miss Winnie. Sobrang saya ko ng panahong yon dahil napaghiganti ko rin ang aking anak. Alam kong sa mga oras na yon, nararanasan na ng bungangera kong balay ang matinding sakit. Hayaan mo, anak, ang lahat ng nangyari sa'yo may dahilan, kaya huwag kang susuko, huwag ka ring matakot na harapin ang lahat. Opo, ma, sayang lang po't nawala ang anak ko. Sigurado kong masaya na siya ngayon, anak, kaya huwag mo siyang alalahanin. Tumango siya, pagkatapos niyang magkape nagpaalam na siya, mamimili raw siya ng mga gamit niya rito sa bahay. Sigurado ka bang kaya mo na? Hindi ka pa-gaanong pwedeng magkikilos. Medyo kaya ko na po, ma. Para pantanggal inip din po. Gusto mo bang samahan kita? Wag na ho, ma. Sandali lang naman po ako eh. O sige, mag-iingat ka ha? Opo, ma. Umalis na nga siya. Kaya naman nagluto at naglinis na lamang ako ng bahay. Pagkatapos, muli akong nagtungo sa abandonadong kwarto para tignan ang isinagawa kong pambabarang. Kita kong mas lalong tumaba ang mga insekto. Napangisi ako dahil alam kong unti-unti nang pinapatay ng mga insekto ang katawan ng bungangera kong balae. Mabilis naman akong lumabas nang marinig ang pagbukas ng pinto ng bahay. Kaya naman dali-dali kong nilakang pintuan ng kwartong yon at nagmamadaling pumunta sa kusina. Kumusta ang pamamasyal mo? Nag-grocery po ako, hindi po ako namasyal. Ganon na rin yun, anak. Siya nga pala, kumain na tayo, nagluto ako. Mamaya na ho siguro, ma. Medyo busog pa po kasi ako sa kape. Siya nga po pala, ma. Pupunta po ako sa bahay para kunin ang inipon kong pera. Mamaya ho kasi kunin ang biyanan ko eh. Ako na lang ang kukuha, anak. Ayokong magkita kayo ng bungangera mong biyanan. Sigurado ho ba kayo, ma? Oo naman. Tumango siya. Pagkatapos nagpaalam na akong pupunta sa bahay niya. Nang naroon na ako, tahimik ang bahay. Wala akong naririnig na ingay. Kaya naman pumasok na ako sa loob. Pagbukas ko, nakita ko ang balai ko na nakahiga sa upuan. Dinig ko ang daing nito. Namamaga ang bunganga niya at nakita kong nagsisilabasan ng mga uod sa kanyang katawan. Yan ang nararapat sa'yo. Masarap ba ang ganti ko? Hindi mo alam kung gaano kasakit sa anak ko ang ginawa mo. Kaya nararapat lang na mas matindi ang balik ko. Mahihirapan muna kita bago ka mamatay. Dinig ko pa rin ang pagdaing niya. Isang araw pa lang ang lumipas, kita ko na kagad ang pangangayayat niya. Iniwan ko na siya ron. Pagkatapos nagtungo na ako sa kwarto ni May. Hinanap ko ang pera at nakita kong nakalagay ito sa maliit na bag na nakatago sa ilalim ng damitan ni May. Pagkuha ko, umuwi na ako sa bahay. Nahanap niyo po ba, ma? Oo, nahanap ko. Agad ko itong iniabot kay May. Agad niya naman itong binuksan. Naginhawahan naman siya nang makitang kumpleto pa rin ang pera. Akala ko ho babawasan eh. Inipon ko ho kasi ito para sa anak ko. Hindi niya mahahanap yan dahil pinakatago mo naman, hindi ba? Siyempre naman, ma. Kilala ko po ang biyanan ko. Mukhang pera ho kasi yun eh. Mabuti at pinalaki kita na matalino. Hindi ko nga akalain na magkakaroon ka ng biyanang walang yae. Siguro ho dahil ho sa tatay ni Joshua, kaya ganun na lang ang pag-uugali niya. Hayaan mo na lang siya. Ang mabuti pa wag mo nang babanggitin ang pangalan niya. Habang nag-uusap kami, biglang tumunog ang cellphone ng anak ko. Kabado at nagdadalawang isip siya kung sasagutin niya. Tumatawag si Joshua. Sagutin mo. Natatakot po ako, ma. Huwag kang matakot. Ang mabuti pa wag mo munang sabihin sa kanya ang lahat. Pag uwi niya na lang doon mo na ipaalam ang lahat. Tumango siya. Nakailang ring bago sagutin ni May ang kanyang cellphone.
Ako naman tahimik lang na nakikinig sa kanilang usapan. O mahal, bakit ngayon mo lang nasagot? Busy ka ba? Hindi mahal. Mahina lang ang signal dito. Ganun ba? Kumusta ka na? Si baby kumusta na rin? Medyo malaki na ba ang tiyan mo? Si mama pala, kamusta na rin? Okay ba ang pakikitungo niya sa'yo? Teka lang mahal. Sunod-sunod naman yata ang tanong mo. Sorry mahal, namimiss lang kasi kita eh. Ganun ba mahal? Ayos lang, wag mo na kaming problemahin. Sige mahal, sa susunod na linggo pala uuwi ako. May free day off kami ng 1 buwan. Ganun ba? Sige, hihintayin kita. Mahal, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Huwag mo sanang sabihin kay mama. Sige, huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni mama. Nang makaramdam ako ng pagkainip, hinayaan ko na lang silang makapag-usap ng mag-asawa. Nagtungo na lang ako sa kusina para maghanda ng memeryendahin namin. Mga ilang oras din bago natapos ang kanilang pag-uusap. Mukhang masaya ang asawa mo ha? Opo ma, umaasa po siya sa wala. Natatakot po akong ipagtapat sa kanya kapag umuwi siya. Ano pong gagawin ko ma? Huwag kang matakot. Malalaman at malalaman rin niya. Tandaan mo wala kang kasalanan, kaya wala kang dapat ikatakot. Ayoko pong masaktan siya ma. Wala na tayong magagawa. Kailangan niyang tanggapin ang lahat. Hindi madali pero kailangan. Tumango si May. Alam kong binabagabag siya ng kanyang nararamdaman. Upang makapag-isip siya ng maayos, nagpunta muna ako sa aking kwarto. Pagsapit naman ng gabi katatapos naming maghapunan, agad siyang natulog. Hinayaan ko na lang. Nang masiguro kong himbing na ang tulog ni May, muli akong nagtungo sa abandonadong kwarto. Sisiguraduhin kong mamamatay ka sa susunod na linggo. Pero sa ngayon, hahayaan muna kitang magdusa. Sabi ko, pagkatapos lumabas na rin ako. 1 linggo ang lumipas, mas lalong lumala ang kalagayan ng bungangera kong balae. Hindi na ito makagalaw na animoy isang patay. Isang araw noon, habang ako'y may ginagawa nang dumating ang anak ko na lumuluha. Oh, anong nangyari sa'yo? Ma, magtapat nga ho kayo sa akin. Ano yun, anak? Ma, umuwi ako sa bahay. Nakita ko ang biyanan ko na nakahiga sa sofa habang walang malay. Ang daming insekto na lumalabas sa katawan niya. Ma, alam kong kayo lang ang gagawa nun. Bakit ma? Bakit kailangan niyong gawin yun? Kasalanan sa Diyos yun, ma. Anak, ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Kaya huwag kang magalit sa akin. So tama nga ako. Binarang mo siya, ma. Hindi po ba nag-usap na tayo tungkol dyan? Akala ko po ba tinalikuran niyo ng masamang gawain na yan? Anak, sana intindihin mo ko. Yan lang ang hustisya na maibibigay ko sa'yo para sa anak mo na apo ko. Ma, kasalanan sa Diyos ang ginawa mo. Diyos lang ang pwedeng magparusa sa lahat ng nagkasala sa atin. Anak, naiintindihan ako ng Diyos sa ginawa ko. Alam niyang nagbago na ako. Ginawa ko lang yon para sa'yo. Ma, hindi niyo man lang pinaalam sa akin kung papayag ba ako o hindi. Ma, nanay pa rin po yun ang asawa ko. Alam ko, pero anak mo ang nawala. Kaya dapat lang sa kanya ang mga ginawa ko. Ma, ako na ho ang nakikiusap sa inyo bilang anak niyo. Tanggalin niyo na po ang barang na ginawa niya sa biyanan ko. Natahimik ako sa pakiusap niya. Alam kong tama siya at may punto siya. Kaya naman wala akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang. Sige, kung yan ang gusto mo. Patawarin mo ko kung naging padalos-dalos ako. Sorry din ma kung nagtaas po ako ng boses. Hindi ko lang po kasi akalain na magagawa niyo yun eh. Ma, uuwi po muna ako. Sige, wala namang problema. Naiintindihan ko po kayo, pero sana naiintindihan niyo rin ako. Ayoko po na mas lalong lumala ang lahat. Mabuti talaga ang puso mo, anak. Swerte ko dahil may anak ako na kagaya mo na nakakaintindi at nag-iisip ng tama. Salamat po. Sana po tanggalin niyo na, ma. Kahit na hindi po siya magbago, okay lang po. Ang importante, maipakita ko sa kanya na mabuti akong manugang para sa anak niya. Napangiti na lamang ako, Miss Winnie. Pagkatapos, hinatid ko na siya sa bahay nila. Nandun pa rin ang biyanan niya. Parang lantang gulay na animoy patay na. Nakakaawa po siya, ma. Kahit na siya po ang dahilan ng pagkawala ng anak namin ni Joshua.
Hayaan mo't gagaling siya. Pero sana wag ka na niyang saktan. Kung hindi lang dahil sa'yo at sa asawa mo, hindi ako papayag na tanggalin ang ginawa ko. Ma, ano po kaya kung dalhin na lang natin siya sa ospital para magamot po ang mga napinsala sa kanya? Hindi na anak, ako na mismo ang gagamot sa kanya. Paano? Maiwan muna kita. Uuwi na po ba kayo? Oo, gayon din ay tatanggalin ko na ang barang. Masayang tumango si May. Umuwi na nga ako, Miss Winnie. Pag uwi ko, dumiretso kagad ako sa abandonadong kwarto. Doon tinanggal ko ang lahat ng barang na ginawa ko. Panginoon, sana'y mapatawad niyo ko sa lahat ng maling nagawa ko. Nagsisisi na ho ako sa muli kong paggamit ng masamang gawaing ito. Sabi ko sa aking sarili. Pagkatapos kong alisin ang lahat, kumuha ko ng sako at nilagay ang lahat ng gamit sa pambabarang at pangungulam. Pagkatapos, isa-isa kong sinunog ang lahat ng yun. Nang masunog na ang lahat, agad na rin akong pumasok. Kinabukasan maaga akong nagising. Nagluto ako para dalhan ng pagkain ng aking anak. Pagdating ko roon, nadatnan kong inaasikaso niya ang kanyang biyanan. O anak, heto kumain ka na muna. Salamat ma. Huwag kang mag-alala, gagaling na rin siya. Kung ganun ho, tinanggal niyo na ho ang barang? Oo anak, sinunog ko na rin ang lahat ng masamang gamit na yon. Salamat po ma. O sige na, kumain ka na. Ako na ang bahala sa biyanan mo. Salamat po ma. Tumayo na ang anak ko. Wala nang mga insektong lumalabas sa katawan ng bungangera kong balae. May kinuha ko sa dala kong bag. Isang maliit na bote yon na may lamang halamang gamot na ginawang langis. Ipinahid ko ito sa kanyang mga sugat at pati na rin sa bibig niya na namamaga. Ma, ano po ang pinapahid niyo sa kanya? Huwag kang mag-alala anak. Makakatulong ito para maghilom ang mga sugat. Kailan po kaya siya gigising? Gigising din siya anak. Kung hindi man ngayon, pwedeng sa susunod na araw. Tumango si May. Ilang oras din ang tinagal ko bago ko umuwi. 1 linggo ang makalipas, araw ng uwi ng manugang ko. Hindi ako pumunta ron dahil gusto kong magbanding silang mag-asawa. Abala ako sa pagluluto ng araw na yon nang biglang may sunod-sunod na katok sa pintuan akong narinig. Agad kong iniwan ang niluluto ko. Pagkatapos binuksan ko yon. Mano po? Oh, ikaw pala, Josh. Kumusta ka na? Halika, pumasok ka. Salamat po ma. Ang totoo po kaya nandito ko. Hihingi po ako ng sorry sa lahat ng ginawa ni mama. Hindi ko po akalain na kaya niya pong gawin yun sa mag-ina ko. Sinabi na ba sa'yo ng anak ko? Opo ma, patawarin niyo ako kung naging pabayang asawa ko. Hindi iho, wala kang kasalanan. Ang kasalanan ng ina mo'y kasalanan niya lang. Salamat po ma, dahil napakabuti niyo pa rin po sa akin kahit na sobrang sama ng ginawa ng mama ko sa anak ninyo. Marunong akong umintindi iho. Siya nga pala, kumusta ang mama mo? Magaling na ba siya? Opo ma. Gising na rin po siya. Sa katunayan, siya po ang umamin sa lahat ng ginawa niya. Hindi ko po alam kung kaya ko po ba siyang patawarin sa ginawa niya sa mag-ina ko. Patawarin mo pa rin siya, iho. Kahit ano pang gawin mo, nanay mo siya. Sana magbago na nga lang siya. Sana nga ma. Halika, umuwi ka na dahil sasama ko. Sa katunayan niya, nagluto ako ng ulam. Sige po ma. Saglit ko siyang iniwan sa sala. Kinuha ko ang ulam at pagkatapos agad din akong bumalik. Niyaya ko siya papunta sa kanila. Pagdating namin doon, nakaupo ang nanay niya. Ma, mabuti po at pumunta na rin kayo. Sinundo ko siya, Han. Dahan-dahan akong lumapit sa balai ko na noon ay umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Labis na pagkaawa ang nararamdaman ko ng sandaling yun. Balae, sana patawarin mo ko. Sobrang nagsisisi ako sa lahat ng maling nagawa ko. Dahil sa sobrang inggit ko sa manugang ko, naging sobrang sama ako. Lahat naman tayo sa huli ang pagsisisi. Malaki ang kasalanan ko sa anak at manugang ko. Mali ako dahil hindi mo ako pinakitaan ng hindi magandang pag-uugali ang anak ko. Kaya dapat lang ang nangyari sa akin. Ang importante, Balae, nagsisisi ka. Lahat naman ng tao pwedeng magbago. Nasa iyo lang talaga kung gusto o ayaw mo.
Salamat, Balae. Napakabuti mong ina sa anak mo. Yan ang hindi ko naibigay sa mga anak ko kaya alam kong malaki ang galit nila sa akin. Mahaba pa ang panahon para makabawi ka sa mga anak mo. Hindi pa huli ang lahat para dyan. Tama ka. Sobrang nagsisisi ako dahil nawala ang apo ko ng dahil sa akin. Habang buhay kong dadalhin ito sa konsensya ko. Kalimutan na natin ang hidwaan, Balae. Magsimula tayo ng magandang samahan bilang isang pamilya para na rin sa mga anak natin. Salamat, Balae. Niyakap ko siya. Sa araw na yon naging maayos kaming magbalae. Araw-araw nagpupunta ako sa kanila para magdala ng ulam at kung ano-ano pa. At kung minsan naman sila naman ang pumupunta. Nakita ko na rin ang pagbabago ng balai ko. Ipinapakita na niya ang pagmamahal para sa kanyang mga anak, lalo na kay Joshua na manugang ko. Maraming salamat, Balae. Alam kong nagkasala ako sa iyo. Hayaan mo't babawi ako sa mga bata. Sana mapatawad ako ng Diyos sa mga nagawa ko lalo na sa apo ko. May awa ang Diyos para sa ating lahat. Basta ang importante muli tayong bumalik sa Kanya. Salamat, Balae. Kung hindi dahil sa iyo at sa anak mo, hindi ko magagawang magbago ngayon. Sa mga panahong puro pera lang ang nasa isip ko, akala ko magiging masaya ako. Hindi naman pala. Maraming nasisilaw at gumagawa ng masama para sa pera. Dahil sa hirap ng buhay, kaya pera na lang talaga ang umiikot sa mundo ng tao. At dahil din sa pera, kaya nasisira ang masayang pamilya at pati na rin ang pagkakaibigan. Ayoko na ulit magpasilaw sa pera. Ayoko nang maging gahaman at ayoko nang maging masama. Okay lang yan, Balae. Dahil sa kamalian dyan tayo matututo para ayusin natin ang kinabukasan, lalong-lalo na ng ating mga anak. Sorry ulit ha. Pangako ko, hinding-hindi ko na uulitin. Salamat, Balae. At least ngayon mas maayos na ang magiging buhay ng ating mga anak. Niyakap ako ni Balae. Nang araw ding yun, binuksan ng aking anak ang niregalo ko sa kanya noong kasal nila. Sobrang saya nilang mag-asawa nang makita ang nakasulat doon. Ma, bakit niyo po binigay sa akin ang lahat ng ari-arian natin? Akala ko pong binigay niyo, bahay lang po. Pero bakit napakalaking lupa ang binigay niyo? Dahil anak kita, gusto kong mapabuti ang kalagayan mo. Ma, sobra na po ang binigay niyo sa amin. Nakakaya naman kung pati po ito tatanggapin namin. Ayos lang mga anak. Hindi rin naman magtatagal ang buhay ko dito sa mundo, hindi ba? Kaya ngayon pa lang inaasikaso ko na ang lahat. Maraming salamat po, Ma. Dahil po rito, mas mapapaayos na po ang buhay namin. Maraming salamat po talaga. Mga anak, walang magulang ang gusto kayong mahirapan. Sana alagaan niyong mabuti ang inyong magiging mga anak, ha? Mahalin at alagaan niyo sila tulad ng pag-aalaga at pagmamahal naming mga magulang sa inyo. Si Mama naman, oh. Pinapaiyak niyo naman po ako eh. Nagtawanan kami, Miss Winnie. Wala na po akong ibang mahihiling pa at masasabi sa Diyos kundi salamat at patawad. 2 taon ang lumipas. Muli silang nabiyayaan ng anak. Sobrang saya nilang mag-asawa. Ang balai ko naman, bumalik na siya sa kanyang bahay. Habang ako naman nag-abroad na. Tumatawag na lang po ako sa kanila at nagpapadala. Hello Ma, kumusta po kayo? Kailan po kayo uuwi rito? Namimiss na ho namin kayo ni Mama Loleng eh. Naku, busy ang mama eh. Alam mo na dahil may nagpapasaya, kahit medyo may edad na may aasim pa rin. Ay si Mama talaga oh, dumada moves ka. Pogi po ba? Papasa po ba sa taste ko? Oo naman anak, sobrang bait pa. Tsaka pag naayos na ang visa namin, dyan na kami titira. Talaga po Ma, excited na po ako. Yung apo ko, kumusta? Inaalagaan mo ba ng tama? Yung mga tinuro ko sa'yo, sinusunod mo ba? Opo Ma, hindi ko naman po kalilimutan ng mga binili niyo sa akin eh. Si Balae, kumusta? Nagbalikan na ba sila ni kumpare? Opo Ma, masaya po ako para sa kanila at para sa'yo Ma. Salamat anak. Ikumusta mo na lang ako kay Balae ha? Opo Ma. Pagkapatay ng tawag, napangiti na lamang ako sa kawalan. Sobrang ganda ng mga nangyayari sa kasalukuyan.
Sa ngayon po, Miss Winnie, 65 years old na po ako sa kasalukuyan. Nagkaroon din po ako ng kasintahan na masasabi kong makakasama ko hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ko. Ngayon po, masaya po kaming nagsasama at napagpasyahan na po naming bumalik sa Pilipinas at doon na mamuhay kasama ng aking anak at apo. At ang pinaka natutunan ko po sa lahat ng masamang karanasan na nangyari sa aking anak, maging mapagpatawad at magpasensya. At ang pagiging isang bungangera, walang magandang maidudulot sa atin kundi ang pagkasira ng magandang samahan sa pamilya. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel, Miss Winnie. And God bless po. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Mika Balagot, Odessa Lejano, kay Mary Grace Batican, kay Josefina Fuelias, kay Rubilin Torres from Romblon, kay Jay De Jesus. Shoutout din po kay Nancy Dizon, kay Tifa Lay, kay Raymond Diao, kay Ma'am Cathy Alfonso, kay Marisa Belda, kay Benji Cardosa. Hello din po kay Geraldine Rubio at sa mga kamag-anak niyang sina Jose Rubio, kay Jella, kay Jose Jr. at mga pamangkin niya from Surigao del Norte. Shoutout din po kay Maria Susana Rodelas, kay Feldalin Pahayahay at sa mga kapatid niyang si Lady Lynn at Fredelyn Pahayahay, kay Christian De Jesus at kina Tangoy at Noki, pati na rin kay Boss Tata. Hello po sa inyo dyan sa Davao. Hello din po kay Evelyn Tavas at kay Marlon Centeno, kay Kabakungan Roja Jen, kay Legarda May, kay Ray at pati na rin sa Galedo family from Laguna, kay Marian Grace. Shoutout din po kay Maricar at Marjorie Dequilla, kay Chriselle Rosel, kay Chef M at kina Queenie at Ate May na nag-birthday po. Happy birthday po sa inyong dalawa. Hello din po kay Jessie Miralles, kina Belinda Miki at Julie from Cabanatuan, kay Lori Inaldo from UAE, kay Shirley Miranda, kay Realin Belda at sa mga kaibigan niyang sina Natasha at Neria, kay Melody Soriano at kay Ate Acetel Hermogenes. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Ang goal po natin ay maka 100k subscribers po tayo ha, kaya aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.